Meron tayong inayos dito na Honda XRM 125 Fi. Ang issue nito ay makalansing at malagutok daw yung kanyang andar, napakaingay. Kaya ngayon subukan natin paandarin. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Pakinggan natin. Ayan, napakinggan na natin yung andar ng kanyang motor. Napakaingay nga talaga, makalansing at malagutok. Kaya aayusin natin ito. Hihingi lang po ako ng suporta bago tayo magsimula. Sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At sana po huwag nyong i-skip yung ads, kasi malaking tulong na po yan sa akin, pambili ng bigas at saka ulam kapag sasahod na ako dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong suporta. Panoorin niyo ito hanggang sa dulo kasi magbibigay ako ng tips sa dulo. Ngayon simulan natin. Tatanggalin natin itong kanyang cambio o change pedal. Ito yung unang gagawin natin. Mukhang mahirap tanggalin itong kanyang change pedal, medyo matigas na. Kailangan kasi natin tanggalin itong kanyang change pedal para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng kanyang flywheel cover. Oh. Panagsa. Ha? Panagsa. At nagtatanong yung may-ari kung nagbablog ba daw ako. Sabi ko minsan pag hindi busy. At iangat lang natin to ng konti itong kanyang cover dito, bearings dito para sa kanyang likuran. Sabit lang natin dito sa bracket ng tornilyo. Hindi ko na yan tinanggal lahat. At dahil tapos na nating naluwagan lahat yung tornilyo dito sa flywheel cover, tanggalin lang natin itong kanyang mga tornilyo dito. Tapos sunod natin tatanggalin itong tornilyo ng kanyang camshaft cover. Ayan, natanggalan natin lahat ng mga tornilyo. Kaya pwede na natin tanggalin itong kanyang flywheel cover. Ayan, natanggalan natin yung kanyang flywheel cover, buti at hindi na basag yung kanyang gasket. Sunod natin tatanggalin itong tornilyo o nut ng kanyang flywheel o magneto, kasi tatanggalin natin itong buong magneto o itong kanyang flywheel. At para matanggal itong magneto o flywheel, lagyan natin ng magneto puller. Tapos gamitan natin ng cordless impact gamit yung socket wrench na 17mm. At ayan, natanggal na natin yung kanyang flywheel. At ito na yung nasira, oh. Itong mga roller guide lahat, ubos lahat. Ang nangyari dito ay lumutong na siya at tumigas na parang bato, kaya maingay, malagutok yung kanyang andar. At saka yung kanyang timing chain, lawlaw na, kaya makalansing siya. Yan yung dahilan kung bakit makalansing. Yung kanyang timing chain lawlaw na, sumasabit dito sa kanyang bore, dito sa ilalim kapag umaandar yung kanyang motor. Kaya kailangan natin itong palitan ng bago. At bago natin tanggalin yung tornilyo dito sa kanyang camshaft, i-tap muna natin, ilagay natin sa top dead center, i-timing muna natin. At ayan, na-tap na natin yung kanyang piston at saka camshaft. Pwede na natin tanggalin yung tornilyo niya dito sa kanyang camshaft o cam gear. At ngayon simulan na natin tanggalin lahat itong kanyang mga roller guide at saka itong kanyang timing chain mamaya. Ito na yung kanyang roller guide, kasama na yung kanyang arm dito sa bandang itaas. Tanggalan natin. Sunod natin tatanggalin itong kanyang tornilyo dito sa roller guide, dito sa bandang bore, dito sa gitna. Tsaka nga pala yung roller guide niya tinanggal natin na may kasamang arm. Buo pala yun kapag binili natin, kasama na yung arm. Hindi kasi matatanggal yung roller guide doon. Hindi tulad sa XRM 110 na matatanggal yung kanyang roller lang. Kaya medyo may kamahalan yun kapag genuine yung binili natin. At ito na yung roller guide dito sa gitna ng kanyang bore, dito sa ilalim. Tanggalan natin, napudpud na siya at saka malutong na. At ito na yung kanyang timing chain, yung lumang timing chain. At tanggalin rin natin itong kanyang tensioner head o head tensioner. Ito yung guma sa dulo ng kanyang barrel bolt. Ito na, natanggalan natin, malutong na rin at meron ng parang bumaon na butas dito sa bandang itaas. At isa na lang yung hindi natanggal, itong roller guide na nasa bandang ilalim. At saka hindi ko na tinanggal yung kanyang barrel bolt dito, saka yung spring ng kanyang tensioner. At ito na, dahan-dahan ko lang tinanggal yung kanyang roller guide dito sa ilalim at saka yung kanyang tornilyo, kasi
Iingatan natin na hindi malaglag dyan sa butas at papasok dun sa loob ng kanyang makina yung kanyang tornilyo. Kasi kapag nangyari yun, masakit sa ulo. Kailangan pa nating i-magnet para matanggal yung tornilyo doon sa loob ng kanyang makina. At iwasan natin ng mga ganyan na back job. Kaya ingat talaga tayo sa pagtanggal. At ito na, sinuot ko na yung lubid na panghila. Ito yung gagamitin natin panghila sa timing chain. Ngayon simulan na nating i-assemble. Ito na yung mga roller guide, yung binili ng customer. Genuine po lahat ito, pati timing chain. Ayan, Honda genuine parts. Ito na yung roller guide na nasa bandang ibaba. Ayan, papalit tayo dito at ito na yung para dito sa gitna ng kanyang bore na roller guide. At ito na yung kanyang timing chain. Papalitan natin ito lahat kasi malutong na yung kanyang mga roller guide. Dapat dyan kasi rubberized. At ngayon isukat lang natin itong bagong timing chain natin para panigurado tayo na hindi tayo magkamali sa pagkabit ng timing chain. Baka hindi ito kasya. At ito na, medyo mahaba na itong luma, kaya ibig sabihin lawlaw na siya. At itong nasa bandang kaliwa, yan yung bago. Yan o, tingnan ninyo. Kailangan natin isukat para malaman natin na tama yung timing chain na binili ng customer, at saka para malaman natin na sira na talaga siya yung lumang timing chain. Kapag sira na, ganun ang kanyang sukat, medyo mahaba yung luma. Ngayon ikabit ko na itong bagong timing chain. Tapos sunod natin ikabit itong roller guide dito sa gitna ng kanyang bore, dito sa ilalim. At sa pagkabit nito, kailangan nating iasinta yung butas ng ating roller guide at saka dito sa butas ng kanyang bore. Yan, para masinta natin yan, kailangan nating hawakan ng dalawang daliri o dalawang kamay yung ating roller guide at saka natin lagyan ng tornilyo. Kapag naasinta na natin yung butas ng ating roller guide at saka dito sa kanyang bore, ayan, maigpitan na natin yung tornilyo niya. At pinabilan pa natin ng roller guide at saka arm. At ito na, dumating na yung pinabili natin na roller guide at saka arm. Kasi naubusan tayo dito sa shop, bumili siya sa labas. Unahin ko lang itong ikabit, itong guma dito sa bandang itaas ng kanyang barrel bolt. Ito po yung tensioner head. Tapos itong roller guide assembly, kakabit natin dito sa bandang itaas. Pagkabit nito, isuot lang natin yung bushing kasama na yung kanyang tornilyo dito sa butas. Ayan, bago natin ikabit doon sa kanyang thread, doon sa kanyang makina. Ngayon ikabit na natin. Ang gagawin natin, i-bolt muna natin dito sa kanyang thread. Kamayin lang muna natin para maiwasan natin na malus thread. Tapos bago higpitan, idiin lang natin itong kanyang barrel bolt pababa. Kailangan natin galaw-galawin itong roller guide para malaman natin na hindi siya nag-stack up. Kasi kapag nag-stack up yan ay hindi siya maglalaro, hindi siya mag-function. At kailangan ganyan siya kalambot. Okay na, ayos na, hindi na mal-function yung kanyang roller guide. Tapos double check lang natin yung kanyang higpit. At ito na yung roller guide na nasa bandang ilalim. Kakabit lang natin. Sa pagkabit nito, isuot lang natin itong tornilyo niya dito sa kanyang butas. Tapos dahan-dahan natin i-thread dito, ilagay. Ayan, kamayin lang natin para maiwasan natin na malus thread. Tapos higpitan lang natin gamit ang ating cordless impact. At ayan, maigpit na. I-double check lang natin. Maigpit na ba talaga? Ayan, napaka-importante na i-double check natin. Kasi minsan din natin maiwasan na kulang pala siya sa higpit kapag lalong-lalo na kapag lubat na yung ating cordless impact, hindi natin napansin na kulang pa yung kanyang higpit. Kaya importante talaga na mag-double check po tayo para maiwasan natin na matanggal at lumuwag yung mga tornilyo sa loob. At dito sa kanyang flywheel meron itong hiwa, itapat lang natin dito sa kanyang wood drop key
Ayan, sa pagkabit nito ay kailangan natin ikutin yung kanyang bindex para pumasok siya. Ayan, malalaman natin yan, mag-feel natin sa kamay natin kapag pumasok na yung ating flywheel. Kasi kusang babaon yung kanyang flywheel. At kabit na natin itong kanyang cutter gear, bindex, at saka itong kanyang gear dito sa bandang itaas. At panoorin nyo lang ito hanggang sa dulo kasi magbibigay ako ng tips para paano maiwasan ito, ganitong pagkasira. Yung kung paano prevent itong pagkasira ng mga roller guide at saka timing chain. Kaya sana panoorin nyo ito hanggang sa matapos kasi the more you play, the more you learn. Higpitan ko lang muna to. Ayan, tapos ko nang nahigpitan yung kanyang nut dito sa kanyang flywheel. Susunod natin gagawin dito ay ita-timing natin itong kanyang flywheel dito at saka doon sa kanyang cam gear. Ikabit ko lang muna itong kanyang takip dito. Buti at hindi nabasag yung kanyang gasket. Nakasave yung ating customer kasi hindi na niya kailangan magpalit ng bagong gasket. Lagyan ko lang muna to ng mga tornilyo itong kanyang flywheel cover. Ayan, mahigpit na yung kanyang tornilyo dito sa kanyang flywheel cover. Tanggalin ko lang itong dalawang dokap kasi ikakabit na natin yung kanyang cam gear at ita-timing natin ito bago natin ikabit. At natanggalan natin yung dalawang dokap at dito sa kanyang cam gear meron itong maliit na bilog. Ayan, ayan yung timing mark niya. Ayan yung itapat natin sa naka-emboss na parang arrow. Itong dito sa butas ng kanyang cam gear o dito sa kanyang cylinder head at saka yung kanyang flywheel dapat nasa top dead center o TDC naka letter T. Dito sipatin lang natin sa butas ng kanyang dokap dito sa banda itaas, dapat naka letter T yan at dapat iasinta natin sa butas yung guhit dito sa kanyang flywheel at isabit na natin itong kanyang timing chain dito sa kanyang cam gear para maikabit na natin. At ang dahilan para kung bakit nasira yung mga roller guide at saka timing chain naubusan pala ito ng langis itong kanyang motor, nag-overheat kaya yun nasunog yung mga roller guide sa init ng kanyang makina. Nagiging malutong na siya kaya malagutok yung kanyang andar at saka yung timing chain ay nababanat at nagiging lawlaw kaya makalansing siya kasi sumasabit din siya sa ilalim ng kanyang buhat. At ito na i-timing na natin. Itapat na natin itong flywheel niya dito sa guhit na merong nakalagay na letter T dito sa kanyang dokap sa butas at dito nakatapat na yung kanyang timing mark dito sa kanyang cam gear, itong maliit na parang bilog. Kaya takpan lang natin to tapos ikabit na natin yung tornilyo dito. At ayan, inilapit na may-ari yung kanyang tainga kasi hindi niya marinig yung andar kasi napakatahimik na ng kanyang andar, nawala na yung makalansing at malagutok. Ayos, okay na yung kanyang motor. Okay na at pakipollow na rin po yung Facebook page ko na naka-upload